Sintensyahan. And good afternoon po sa lahat. Gagawa tayo ngayon ng ube and cheese loaf bread. So, meron tayong warm milk. Mix lang natin itong ating 1 tablespoon sugar and 2 teaspoon na dry yeast. Mix lang natin. Hindi ako ready. So, ayan. Mix lang natin. And then, set aside lang natin para mag-bloom siya. Or mag-activate siya. So, ayan. Lagyan lang natin ng plastic wrap. Set aside lang natin siya. At meron din tayong ube halaya. Pang palaman natin ito mamaya pagka okay na yung dough natin. Tsaka ito yung ating cheesy magnolia to. Yan. Meron tayong isang itlog. So meron na po ako dito 3 3/4 cups na all-purpose flour. Tapos mix lang natin yung 1/2 cup na sugar. And then 1 teaspoon salt at isang egg. Ayan na. Lagay na natin. And then, yung ating activated na yeast. So, ayan na po. Nagbubbles na siya. Ibig sabihin, activated na siya. So, add na rin natin dito sa ating dry ingredients. Plus yung ating oil na 1/4 cup. So, i-mix lang natin siya bago natin lagay sa stand mixer. Ayun, yung flour pala natin, yung minix ko muna, yung 3 3/4 cups lang. Tapos, nag-iwan ako ng 1/4 cup. Kasi meron minsan flour na yung hindi siya masyado nag-absorb ng liquid. Tapos, meron naman, mabilis siya mag-absorb. Kaya yung, minsan yung dough, nagiging dry. So, ito kasi, yung gamit ko is no name na all-purpose flour. Tapos, napapansin ko, itong klase ng flour, ano siya, parang malambot. So, hindi siya, hindi siya, tama ba? Hindi siya matakaw sa, sa liquid. So, ang gagawin natin, kung medyo basa pa yung dough natin mamaya or sobrang, sobrang lambot, pwede natin i-add dahan-dahan yung ating flour. Kung kailangan pa natin i-add. Pero kung halimbawa, enough na yung ating mixture mamaya habang minimix natin dito sa stand mixer, ibig sabihin, din na natin kailangan yung additional pa na flour. So, ilalagay na natin dito sa stand mixer yung ating mixing bowl. Ayan. Okay. Start na natin siya. So, ayan, dahil medyo basa yung dough natin, after mga ilang minutes na minix natin siya, add lang natin ng konti itong flour natin. Ayan, mag-add lang tayo ng konti lang. Huwag natin ilahat yung 1/4 na natira kasi baka mamaya masobrahan, magda-dry po yung ating dough.
apat na cups ng flour. So, bale, ano pala, itong flour na to, hindi talaga siya matakaw sa tubig. Kasi, ayan o, malambot pa rin siya. Kahit na inubos ko yung 4 cups ng all-purpose flour. So, okay na siya. Ililipat na natin dito. Ayan yung bowl na meron siyang oil. Aalsahin na natin. Kasi, sa YouTube ko lang naman na pag-aralan mag-bake. Kasi sabi ko nga, dati, sa probinsya, ay sa Pinas dati, wala naman kaming oven. Dito lang ako natuto. Kailangan mag-search din sa Google para malaman mo yung iba pang tips sa baking. Tapos, kung ano yung mga tanong mo, doon mo malalaman. Para ma-perfect mo yung pag-bake mo ng tinapay. Ayun. So, ayan na siya. Yan, kinoat ko na siya ng oil. Leave lang natin siya ng siguro mga 1 hour. Depende sa temperature ng bahay nyo. Ayan. Kung aalsa siya within 1 hour. So, ayan. Tapos, gagawa pa ako ng isa pang batch. Damihan ko na kasi sayang yung pag-preheat mo ng oven tapos 'di ba? Magbe-bake ka lang naman ng mga ilang minutes lang. So mas maigi na mag-bake ka ng mga 4 na loaf pan, ganun. So yung gagamitin ko pala dito ko siya i-bake. Ayan. Bale, ito yung ginagamit ko pag nag-bake ako ng banana bread. So, yan. Bali, ang position niya mamaya, dito pa ganyan siya. Ayan. 4 na ganito. So, isang recipe, malamang 2 yan. Kakasya sa 2 pan. And after an hour, ayun na yung ating dough. Dumoble na siya. So, lagay na natin dito sa board. Ayan na. I-punch lang daw para maalis yung gas. Ayan. Ito na natin siya ilipat. Tapos, hatiin na natin bago natin lagyan ng cheese. Tsaka yung ating ube halaya. So, ikat lang natin to sa 2. And then, tapos, yung half na ito, hatiin natin sa 4. Ayan. Na. Ito muna unahin natin. Ayun, so bali yung halaya, ginawa ko lang siya. Pwede din naman bumili sa store. Ayan. Kasi feeling ko mas makamura ako pagka gagawin ko lang siya. Mas mahal kasi yung nakabote. Ayan. Tapos, paggaran natin itong ating magnolia cheesy. Ayan o.
Sarap. Daming cheese. Hindi tinipid no? Ayan. Tapos i-roll lang natin siya. Wait, pantayin muna natin. Tapos i-roll lang natin. Ayan. Isilang natin itong dulo. Ganyan. Tapos, dito natin siya ilagay. I-arrange natin siya dito sa ating baking pan. So, ayan. Last na roll na ito. Para makumpleto na yung ating pang-apat na pan. So, kompleto na. Ayun na sila lahat. Nalagyan na ng palaman. So, bali, apat na pan ito. Ayan. Ito. Apat. So, patutubuin muna natin siya. Siguro mga 1 hour din siguro. Tapos, i-bake na natin. Okay. Ayan, umalsa na sila. Ayan, tanggalin na natin tong ating plastic wrap. Ayan. Okay. Tapos, gupitan na lang natin dito sa side. Ayan. Para makita mamaya pagka after ma-bake siya, makita yung palaman niya. Up. Ayan. Para lumabas yung ube, tsaka yung cheese. Ayan. Pinipreheat ko lang yung oven ng 350 degrees Fahrenheit and then i-bake natin to for mga 15 to 18 minutes hanggang sa maluto siya. So, inaantay ko lang na tumunog yung oven para masalang ko na siya. Okay? Check na natin. So, ayan na. Luto na yung ating obi cheese na bread. Ayan o. Tama lang yung pagka-bake niya. Hindi lang ganun kaganda yung pagka-cut ko ng dough. Ayan. Pero check natin mamaya. Aray, medyo mabigat. Ayan. So, ito na po yung ating bread. Ayan, ang ganda ng pagka-bake niya. Lagyan muna natin ng butter. Ayan. I-brush lang natin ng butter.
Palamigin lang natin at tikman natin. Ayan. Add ko lang kasi sayang eh. Nanonood ako ng Miss Universe. So, ganito po yung itsura niya. Ayan o. Tinanggal ko na siya sa pan. Tapos, nilagay ko na muna dito sa cooling rack. Para madali siyang lumamig. Ayan. So, ito. Try kaya natin to. Ayan. Try natin yung isang roll. Ayan. 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 Mukhang malambot naman. Ayan. Mainit lang kasi. Mainit siya. Ganyan. Ang itsura niya. Uy! Ayan o. Sarap. Masarap. Fairness, masarap talaga siya. Yan na yung taga-tikim ko, oh. Yan na. Good evening, mga ka-viewers. Tikman mo na tong tinapay. So, yan na yung aming tinapay. Parang Masarap successful. ba? Parang successful ba? Nagbigay sa akin na ano. Tuyo? Ano yan? Pusit. Ah, pusit. May pusit si Dadong. Hindi pala pusit. Ano yan? Kasi maliliit. Tikman mo nga pa. Gusto na ako kamay. Oo nga. Patikman natin kung pasado sa kanya. Kasi juicy din to minsan eh. Ay, ito na lang. Tikman ko. Eto, tikman mo. Ayan na nga lang. Eto yung tikman mo. Ganyan eh. Sintensyahan. Ay nga. Sintensyahan. Ay nga mo. Parang nakuha mo na yung ano. Ayan o. Ano nakuha yung alin? Yung paglagay ng... Ng ube? Oo. Tikman. Kain tayo. Parang nanginginig na yung kamay ko. Parang hindi nagsasalita ah. Pwede na, pwede na. Pwede na? Hmm. Parang 50-50. 50-50? Sarap mo. Hindi siya dry, no? Hindi. Kasi marami siya palaman, oh. Tsaka tama lang din ang pagluto mo ng... Yung dough ilalim. niya. Hmm. Yung dough niya, kahit ganyan, hindi naman siya sunog kasi, ano, tamang luto lang. So, pwede na. Hmm. Ayun, pasado. Pero kakain muna ako ng ano. Kanin. Oo, kasi nilutuan ko siya ng bangus na adobo. So, sabihin mo muna, please like and subscribe. Please like and subscribe. Ayun. Alit Family Vlog. So, ayan. Successful naman yung paggawa ko ng ube cheese na tinapay. So, kakain mo na si Dadong. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Try niyo po yung recipe na to. Masarap siya. Tsaka, maraming salamat sa panonood ng aming mga videos. Lagyan mo yung ano, Oo, lagay ko sa description box yung kanyang recipe. yung mixture niya. Oo, lagay ko sa description At saka box. kung ano yung ring na ginamit mo. O, sinasabi ko kanina, yung no name. Andun pa, oh. Andun pa yung mga harina ko, tsaka yung asukal. So, yun. Hanggang dito na lang muna ang aming video for today. Maraming salamat. Ingat-ingat. Bye-bye!